Sabi nila, ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Pero bakit ganun? Bakit ako puro hirap na lang ang dinanas ko mula pagkabata? At kayo ang mga anak namin, naghihirap din. May kalalagyan nga kaya tayo dito sa daigdig. Meron kaya? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Ngunit papaano ang mga dukha at walang naabot na edukasyon? Saan kaya ang kanilang bahagi? Mga kaibigan, narito po ating pakinggan ang naging karanasan ni Choleng sa ating dulang sa kanyang panahon. Choleng, ba't mo akong pinasundo kay Dina sa junk shop? Nag-aalala kasi ako kina Bunso at Junior. Hanggang ngayon nilalagnat pa rin sila eh. Ganun ba? Hindi pa naman ako gaano kumita sa pangangalakal ngayon. Berto, napansin ko rin. Marami silang pandal sa balat. Ano? Bakit ganun? Hindi ko alam. Kaya gusto ko sana dalhin natin sila sa ospital para malaman natin ang talagang sakit ng mga anak natin. O sige. Bihisan mo sila. Dadalhin natin sila sa ospital. Bahala na. Bakit ang mga anak pa natin, Berto? Bakit sila pa? Napakabata pa din na Junior at Bunso para mamatay. Hindi man lang natin nabigyan ng lunas ang karamdaman nila. Kaawa-awa ko mga anak. Berto, Choleng, nakikiramay ako. Napakasakit po, sir. Bata pa ako mga anak namin para mamatay. Hindi man lang namin nalabanan ang dengue ng tumapo sa kanila. Ibayan niyo sana ang loob niyo. Maaaring hanggang dito na lang talaga ang buhay ng dalawa niyong mga anak. Sir Roger, kahit walima mga anak namin at kahit hirap kami, ayaw namin mayroong mawala sa kanila kahit isa. Pero may nawala pa rin. May dahilan ang lahat ng bagay. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam nun. Sir, Sana, kahit ganitong nangyari sa dalawa niyong anak, huwag pa rin kayong mawawala ng pag-asa sa magagawa niya. Nay, umalis na po si Itay para mangalakal. Di po ba kayo susunod sa kanya? hindi, Dina, hindi. Wala pa rin akong gana. Hindi ko pa rin makalimutan ang mga kapatid mo. Huwag na po kayong umiyak. Baka po magkasakit kayo yun. Lalong mahirap. At sabi nila, ang daigdig ay para sa lahat ng tao. Pero bakit ganon? Bakit ako puro hirap na lang ang dinanas ko mula pagkabata? At kayo ng mga anak namin, naghihirap din. May kalalagyan nga kaya tayo dito sa daigdig? Meron kaya? Angel, kumusta? Okay naman ako, Wilson. Ikaw, kumusta ang TV program mo? Well, it's doing good, Uncle. At kaya po ako narito para magpatulong sa inyo na makakuha ng my interview for the program. Interview lang? Ang programa nyo lang ang makikinabang nun. Of course not, Uncle. Bibigyan po namin sila ng tulong, lalo na kung karapat-dapat silang tulungan. Ganun ba? Teka, may alam ako. Mabait ang mag-asawang yun. 5 ang anak nila, pero kamamatay lang nung 2. Oh, kawawa naman sila.
Ano pong trabaho nila, Uncle? Nangangalakal. Sa kariton nga lang sila nakatira. Pareho po kami ng asawa ko na maaga na iwan ng mga magulang. Elementarya lang din po natapos namin. Kaya po naging napakahirap ng buhay para sa amin. Lalo na nang magkaroon po kami ng mga anak. Hindi na po namin kaya umupa ng bahay. Kaya nga ho, sa karito na lang ho kami natutulog. Buti ho, kumakasya kayo doon. Salitan ho ang tulog namin. Salitan? Opo, pinauuna namin yung mga bata. Tapos, salitan din kami natutulog ni Berto para kung may bantay pa rin ang aming mga anak. Hindi pa kayo natatakot na sa ganito lang kayo nakatira? Natatakot siyempre po. Lalo na nga para sa kaligtasan ng mga anak namin. Kaya lang wala ho kami magawa. At ang takot na yun, karagdagan pa na matinding lungkot. Ang pumanaw ang dalawa naming anak dahil po sa dengue. Choleng, kung bibigyan kayo ng pagkakataong makahiling sa Diyos, ano hilingin nyo? Lagi ko naman po pinakikiusap sa kanya. Ang mabigyan ng aming mga anak ng isang maayos na buhay at tirahan. Kahit hindi ho malaking bahay. Basta makapamuhay kami ng payapa. Ate, tapos ka na ba gumawa ng assignment mo? Oo, Rika. Bakit malungkot ka? Kasi, tapos nang interviewin si na inay. Naisip ko lang, sana man lang may tumulong sa atin para hindi na tayo sa kariton tumira. Pwede ba yun? Oo, may napanood na akong ganun. Tinulungan nila yung na-interview na. Dapat nga dumami pa yung mga ganung palabas para marami yung matulungan. Kaso, tapos na yung interview. Pero wala pa yung tulong. Sana dumating din yun, no, ate? At sana matulungan nila tayong makapag-aral ng maayos para mahango natin sa hirap sina inay balang araw. Sir Wilson, napasyalo uli kayo? Oo, Choleng. Dahil ngayon ko ibibigay sa inyong sorpresa ng aming programa. Sorpresa? Meron pala nun? Oho, ang programa po namin ay nag-i-interview ng mga katulad nyo upang makatulong talaga. Ang unang sorpresa po namin ay ang may nakakuha na po kaming matitirhan nyo para payapa kayong makapamuhay. Oho, sir, hindi po namin kayang umupa ng bahay. Binayaran na po namin ang 6 na buwang upa ng bahay upang may pagkakataon kayong mapag-ipunan ang mga susunod na upa doon. Maraming salamat ho. Dala ko rin ng ilang groceries para sa inyo at isang food cart business. Ha? Ito na lang ang magiging negosyo nyo. Hindi na kayo mangangalakal pa. Totoo ba ito? Totoong-totoo, Choleng. At ipagpatuloy nyo lang ang inyong pagsisikap. Makakaahon din kayo sa hirap. Magandang hapon po, Sir Roger. Magandang hapon po. Oo, kayo pala mag-asawa. Napasyal kayo. Gusto po namin magpasalamat sa inyo, sir, sa pagre-recommenda niyo po sa amin sa inyong pamangkin. Malaking tulong po ang ginawa nila sa amin. Nakita kong karapat dapat kayong tulungan. At nagkataon namang naghahanap sila ng matutulungan. Kaya kayo ang sinabi ko sa kanilang programa. Salamat po, sir.
Napakabait po niyo talaga. Hindi po namin sasayangin ang mga tulong na aming nakamit. Wow! Ang ganda po ng bahay natin, Nay. Hindi na tayo mababasa ng ulan dito. At saka makakatulog na rin tayo ng mahimbing at sabay-sabay. Oo nga. Kasi kasya na tayong lahat dito. Hindi katulad sa kariton na naging tirahan natin. At ang maganda pa, hindi na kami mangangalakal ng nanay niyo dahil binigyan kami ng food cart business ni Sir Wilson. At palalaguin namin to, mga anak, para mabuhay tayong lahat na maayos. Ay, opo. Tutulong po kami ni Rika sa pagtitinda, Nay. Opo, Nay. Umaga lang naman ang pasok namin ni Ate Dina eh. Para po mas mabilis tayong umasenso. Talaga, Berto? Magbubukas na ang pangalawa nating snack house? Oo, sabi Choling. May nakuha na akong mga tatao doon na makakasama ko. Nakakatuwa naman. May branch na ang business natin pagkalipas ang 8 taon. Oo nga. Ang negosyong nagsimula lang sa food cart. At dahil doon, nakatapos na ang 2 nating anak, sina Dina at Rika. Oo nga, Choling. Isa ng teacher si Dina at si Rika, caregiver na. Wala na ako magiiling pa sa Diyos. Napakabuti niya, Berto. Pinatunayan niya sa atin na kahit tayo sa lahat sa edukasyon at dating nasa lansangan, ay may magandang bahagi pa rin tayo dito sa daigdig. Mapagmahal ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang mga sa Kanya'y nananalig. Sila ay pagpapalain sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hoy, Maring! Hindi ako mangungupit, ha? Tamaan man ako ng kidlat dito, hindi ko binawasan yung laman ng sobre nyo. Baka naman kayo mag-asawa naglolokohan. Dinadamay nyo pa ako. Sana nga, hindi ka nagsisinungaling, Pining. Dahil pagdating ng araw na sa'yo tumama ang mga panluloko mo, magiging napakasakit din nun sa'yo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nakasasama sa tao ang labis na paghangad ng higit pa sa kakayahang mabuhay? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Pining sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Berong? Nakakaintindihan na ba tayo? Eh, basta ba yung 300,000 piso sinabi mo? Buo ko na makukuha yun. At wala ka nang babawasin pa ron. Abay, oo naman! Maliwanag naman yung sinabi ko sa iyo, eh. Ay, Pining, pasensya ka na, ha? Naniniguro lang ang asawa ko na doon sa ipantutubos nga namin sa lote, na nakasanlayo ng 300,000 piso. Kaya talagang kailangang mabuo naming makuha yun. Sa tono kasi ng asawa mo. Para ba lolokohin na lolokohin? Ay, hindi.
Stress lang talaga siya doon sa problema namin sa lote, ha? Paano ba ririmata na kasi sa pagkakasanla? Kaya pasensya ka na rin, ha? Ako naman nandito lang para tumulong sa mga problema nyo. Nauunawaan ko yung mga pangangailangan nyo sa pera. Ay, paano? Aalis na kami ni Berong. Pupunta pa kami doon sa pinagsanlaan namin ng lote para makipag-usap. Hintayin kong tawag mo, Pining. Ay, oo. Sa oras na may schedule ka, tatawagan talaga kita. Kaya kailangan palaging puno yung baterya ng cellphone mo para makakontak ka. Sige, alis na kami. Salamat sa pamerienda. Ay, walang anuman. Talagang nagpapamerienda ako sa mga kumukuha ng serbisyo ko. Saka nga pala, Marenga. Oh. Pakainin mo ng masusustansyang pagkain niya si Berong para kapag na-schedule na siyang kunan ng bato, malakas ang resistensya niya. Ay, sige, oo. Tatandaan ko yun. Sinugod na naman ako kanina rito ng may-ari ng kwartong to, Tony. Pag sa ikalimang buwan daw at hindi pa rin daw natin nababayaran ng buo ang utang natin sa upa, pero saan na raw tayo paalisin dito? Wala talagang konsiderasyon yung matandang yun. Nakikita ng buntis ka. Lalo ka pang kinikipit. Tayo. Siguro, kailangan din niya ng pera talaga. Dahil itong paupahan lang naman na ito ang inaasahan niya para sa mga pangangailangan niya. Ang mas pinoproblema ko, yung panganak mo eh. Pwede bang tatakbo na lang tayo basta sa ospital lang wala kahit 5? Ano ba kasi nangyari sa pagbebenta mo ng mga second-hand na gulong ng mga truck? Mahina nga ngayon eh. Marami na kasing sumulpot ng mga bagong nabebenta ring mga surplus, pero mas magagandang klase kaysa sa mga inaalo ko sa mga may-ari ng truck. Siyempre, mas pipiliing bilhin nyo ng mga customer. Hoy, Oscar! Huwag ka mag-inarti dyan. Kumuha ka rito sa binili kong lechon. O 5 kilo yan. Kaya, 1 to sawa tayo sa lechon ngayon. Di na. Kontento na ako rito sa nilagang talbos ng kamote na sinasawsaw ko sa iginisa kong burong hipon. Sa ganitong pagkain lang, maligayang maligaya na ako. Buong-buo na ang buhay ko. Oh, may laman na naman yung mga sinasabi mo eh. Ikaw talaga, tuwing magsasalita ka, tinitira mo ako. Tigilan mo na kasi ang illegal na pag-aahente sa pagbebenta ng bato ng mga kabarangay natin. Ano? Ubusin mong lahat ang mga bato ng mga taga rito sa barangay. Oo! Dahil sa mga bato nila, kaya ako nakakakain ng masarap. Alin, kung aasa ako sa papapadyak mo, magpapantay na mga pa ako, hindi pa rin ako makakatikim ng lechon. Paano ba yan? Ay lumabas ng nanay mo sa kwarto niya. Di ko talaga mapilit eh. Lalo na nang malaman niyang mangungutang ka. Ang inay naman. Ang daming pera pero napakaramot. Gipit na gipit lang talaga kami ni Lolit ngayon. Saka sino pa bang lalapitan ko kundi siya? Oh, heto. May 500 piso pa akong iniipit-ipit sa bulsa ko mula sa pagpapadyak. Pambili nyo rin ng pagkain yung mag-asawa. Pasensya mo na ha. At talagang hanggang dyan lang kaya ko. Salamat po, Tay. Ang totoo, hindi pambili ng pagkain. Walang-wala po talaga kami ni Lolit ngayon. Pining! Pining! Ay, Pining! Hindi ka ba talaga hihinto sa paglalakad? Napapagod na kaming mag-asawa sa kahabol sa'yo. Bakit ba naman kasi sunod kayo ng sunod sa akin? Hindi ba binayaran ko na kayo? Kulang na 50 milyon perang nasa sobre na binigay mo kay Mareng. Abay, balay ko! Basta inibot
bang sa akin ang sobrang yun ng konta ko? Niloko mo kami, Pining. Ano? Alam mo ba dahil sa panluloko mo, hindi namin natubos sa pagkakasanla yung bahay at lote namin? Bakit naman ganon? Ang ayos-ayos naman ang usapan natin. Nakaltas mo naman yung porsyento mo sa pagkakabenta ni Berong sa isang bato niya. Eh bakit kailangan kupitan mo pa yung pera sa sobre? Hoy, Mareng! Hindi ako mangungupit, ha? Tamaan man ako ng kidlat dito. Hindi ko binawasan yung laman ng sobre nyo. Baka naman kayo mag-isawa naglolokohan. Dinadamay nyo pa ako. Sana nga hindi ka nagsisinungaling. Dahil pagdating ng araw na sa'yo tumama yung mga panuloko mo, magiging napakasakit din nun sa'yo. Aba! Mareng! Kayo na nga ang tinulungan sa problema niyo sa pera? Ako pa pagbabantaan nyo? Ang sasama talaga ng ugali nyo. Tandaan mo ang sinabi ko, Pining! Ha, Leche? Walang utang na loob. Tsaka bakit ko ba aaminin kinupitan ko nga yung kanilang sobre? Nek nila. Lolit. Tony, bakit ganyan ang itsura mo? Ang putla-putla mo. At saka bakit sa pusa-po mo yung tiyan mo? Ano ba nangyari sa'yo? Inangila ako, Lolit. Hindi ko na kaya. Ay, ano ba? Ah, Diyos ko! Diyos ko, asawa ko! Tony! Tony! Saklolo! Tulungan niyo kami ng asawa ko! Saklolo! Sabi po ng isang kasamahan ni Tony sa pagbabayan sale ng mga gulong, nakipagtransaksyon daw po ang asawa ko sa pagbebenta ng bato sa online. Eh, hindi na raw po siya pinadaan sa mga medical test. Eh, ang masakit. Pagkatapos nilang makuha ang bato ni Tony, nawala na yung online account ng katransaksyon niya. Kaya pati yung pangako pagbabayad sa kanya, hindi na nangyari. Ngayong na-hospital siya at nasuri. May diabetes pala siya. Isang malaking panganib sa isang living donor. Kapit na po kasi kami mag-asawa sa patalim, Tay. Ako po, ayon sa huli check-up ko, suhiraw po ang ipinagbubuntis ko. Kaya tiyak na magiging cesarean operation pa ang anak ko. Eh saan naman po kami kukuha ng malaking halagang gagastusin? Maaaring huli na dahil sa nangyari kay Tony. Pero makatutulong pa rin sa kanilang mag-asawa ang perang nasa sobrang yan, Oscar. Papahinga lang ako sandali. Pagkatapos, pagkakain ko ng hapunan, iatid ko na sa kanilang mag-asawang sobrang happening. Talagang kailangan nila ng pera sa ospital. Ang sakit-sakit, Oscar. Yung nangyari ba kay Tony? Yung ba ang paraan ng tadhana para singilin ako sa mga kasalanan ko, sa mga taong inagrabyado ko? Masakit din para sa akin ang nangyari sa anak natin, Pining. At talaga namang dumara na sila ng paghihikakos na mag-asawa. Kung kaya humahantong din sila sa mga desisyong naglalagay naman sa panganib sa mga pamilya. Bakit kay sakit maningil ang tandana? Bakit, Oscar? Lolit, kumusta na ang kalagayan ni Tony? Sabi ng doktor, tinatanggap naman daw po ng katawan niya yung mga gamot na binibigay nila. Kaya wag na raw po tayo masyadong mag-alala.
Mapapanatag na nga tayong pare-pareho sa sinabi niyo ng doktor. Siya nga pala. Idagdag mo pa ang perang to sa mga pangangailangan niyo sa ospital. Oh. Sa oras naman ng panganganak mo, huwag ka na rin mag-alala. Dahil mayroon akong itinabing pera para doon. Para sa inyo na magiging apo ko. Maraming salamat, Nay. Tatanggapin ko pong lahat ng tulong na ibinibigay ninyo dahil kailangan po namin ito yung lahat ng ito. Paglabas nito dito sa ospital, gusto kong sa bahay na rin kayo dumiretso. Hindi mainam sa inyo na nakahiwalay pa kayo sa amin ng tatay niyo sa ganitong sitwasyon. Lalo na manganganak ka pa. Talaga po, Nay. Oo. Gaya ng dati. Magkakatuwang tayo magsasama-sama sa bahay namin ng tatay niyo. Oscar, tama ka sa pagsasabing tama ang konsensya. Kung inuhusgahan nito ang tama bilang tama at mali bilang mali. At pagdating naman sa pananaw sa pera, totoong nakasisira ng ugnayan sa pagitan ng magkakapamilya ang sobrang pagpapahalaga sa pera. Pero kapag balanse ang pananaw ng isang tao rito, magiging mabuting kasangkapan ito para maabot ang mga layunin at pagiging kontento. Alam mo, Oscar, nitong huli, madalas kong sinasabi sa akin sarili, napakapalad ko sa isang katulad mo. Dahil sa lahat ng mga pagkakamali ko, hindi mo ako sinumbatan kailanman. Sa halip, tinuturuan mo akong tanggapin at ituwid ang mga iyon. Dahil hindi maramot ang uri ng pagmamahal ko, Pining. Lalo na kung para sa ikabubuti mo. Hindi ako mapapagod na mahalin ang mga kakulangan mo at palaging iwasto ang mga yon. Sa labis na pagnanais sa mga alwan ng buhay, nakakalimutan natin ang mga bagay na mas mahalaga. Pagkakaroon ng matiwasay at tahimik na pamumuhay, mga taong tunay na nagpapahalaga at tapat na nagmamahal sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Simulat sa pool, wala akong hinangad kundi maibang landas mo. Sa maling landas sa tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisiyang kapag dating ng araw. Ayokong sumbatan ka ng iyong budhi pagdating ng panahon. Sino ka? Sino ka para baguhin ang kapalaran ko, Nay? Ikaw ba? Hanggang sa mga sandaling ito? Sa palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Handog ng DZRH ang tula
sa kanyang panahon. Sumasalamin sa ating mga pagkatao ang mga resulta ng mga aksyong pinili nating bigyang kagahanapan sa nakaraan man o sa kasalukuyan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Juliet sa ating dunang sa kanyang panahon. Hoy, Shoni! Sandali, tintayin mo ako. Aba, Liway! Pamamalengke ka rin ba? Oo. Pero yung pangmagapon lang namin na ulam ni Juliet. O ikaw, ang laki ng dala mo ba yung mukhang marami kang bibilhin. Nagpadala nga kasi ng pera sa Emmy, yung asawa ni Sandro na nasa Jeddah. Eh, sabi ni Sandro, mamalengke na raw ako ng marami para sa kanila ng mga anak niya. Magmula nga kasi nang umalis ang asawa niya ako na nag-aasikaso sa kanilang mag-aama. Ay, swerte na rin ni Sandro, no? At palagi kang naandyan sa kanila ng kanyang mga anak. Kaya nga ako umiiwas sa tukso. Wag na wag siyang gagawa ng isang bagay na sisira sa pamilya niya. Dahil ako ang unang-unang makakalaban niya. Andrew, wala ka bang napapansin kay Juliet? Tuwing dumadaan tayo rito sa harap ng bahay nila, kapag papasok na tayo sa trabaho, Wala, kasi nga, hindi ko naman siya tinitingnan eh. tignan mo kasi paminsan-minsan para makita mo kung gaano kalagkit ang tingin niya sa'yo. Masyado kang malisyoso, no, Bimbo? Ang mabuti pa, bilisan mo paglalakad para makaabot tayo sa libreng bus na sasakyan natin papuntang supermarket. Dahil kapag na-late na naman tayo sa trabaho, tiyak sasabunin na naman tayo ni Bisor. Tara, tara, bilis! Marseng, sara mo na rin ang bintana sa kwarto ng mga bata. Pumapasok nga kasi ang anggiron. Kapag ganito malakas ang ulan, lalo na may kasama pang malakas na hangin. Hoy! Oo. Naisara ko na lahat ng bintana, Johnny. Hoy, si Sandro ang inaalala ko Pag ganyan malakas ang ulan, mabilis din ang pagbaha sa labas. Tiyak na mahihirapan siya umuwi. Ang isa pa problema, kapag ganitong malakas ang ulan, kadalasan walang signal. Hindi makakonekta ang tawag. Hindi rin maipadala ang mga text. Kaya Jack, mahihirapan tayo makontak si Sandro. Pambihira, kung kailan malapit na ako sa kanya namin, saka pa lalong bumuhos ang ulan. Ang tatalim pa ng kidlat. Nakakatakot maglakad. Diba? Sumilong muna ako dito sa gilid ng bahay nito. Magpapatila muna ako ng ulan. Ay, Hi, Sandro. Juliet? Uy, basang-basa ka sa ulan, no? Alam mo, mabuti pa, pumasok ka muna dito sa loob ng bahay namin para magbigyan kita ng tuwalyang pamunas at saka extra damit na pampalit Naku, mo. teka, wag na, Juliet. Salamat na lang. Kapag humina naman ang ulan, tatakbuhin ko na hanggang sa amin. Pasensya ka na, ha? Na-istorbo yata kita sa pagsilong ko. Hindi ko kasi akalaing tapat pala ng bahay nung nasilungan ko. Ang dilim nga kasi. Pinatay yata ang mga ilaw sa poste dahil sa mga pagkidlat. Halika na sa loob. Teka, sandali. Huwag kang mag-alala. Wala ang inay. Ha? Makikipaglamay daw sila sa patay sa kabilang barangay. Kaya, Teka. solo Teka, natin pwede ang ba? bahay. Bitiwan mo ko, Juliet. Hindi tama ko naman ang iniisip mo. Sige ko. Kapag di mo ako pinagbigyan sa gusto kong mangyari, sisigaw ako. Ha? Gagawa ako ng skandalo. Ano? Ipagsisigawan ko, pinasok mo ako dito sa loob ng bahay namin at pinagsamantalahan. Juliet?
Ano ka ba, Sandro? Doon na tayo dumaan sa kalye ni na Juliet. Ito na shortcut palabas ng kalsada eh. Ikaw kung gusto mo, doon ka dumaan. Basta't ako, iikot pa sa dulong kalye. Alam mo, naninibago talaga ako sa iyo eh, ngayong araw na to. Bakit ba parang allergic ang dumaan sa kalye ni na Juliet? Para malaman mo, Bimbo, yung pag-uwi mo ng maaga kagabi at hindi mo pag-overtime, may malaking kinalaman yon kung bakit ayoko nang dumaan sa kalye na yon kahit kailan. Johnny, hindi mo ba napapansin? Ilang araw nang parang balisa si Sandro. Lagi kong nakikitang nakaupo sa punong hagdan tuwing gabi. Para bang napakalalim ng iniisip. Hindi kaya may problema sa trabaho ng anak mo? Kung sa bagay, mahirap naman talagang maging isang merchandiser. Lalo na sa pag-iimbentaryo. Ang sakit sa ulo ng walang katapusang paglilista ng mga item. Kung sa panig naman kako nilang mag-asawa, maayos naman sila magkausap sa cellphone nitong nakaraan. Ay wala akong nakikitang problema sa pagitan nila. Kung tinatanong mo ako, Juliet, kung iniiwasan ba kitang talaga, oo. O ngayon narinig mo na ang totoo, pwede ba tigilan mo ng panggulo sa buhay ko? At yung nangyari sa atin noong isang gabing malakas ang ulan? Ano? Ganun na lang ba yon, Sandro? Oo, hanggang doon lang yun. Dahil hanggang ngayon, nagsisisi ko kung bakit nagpatukso ko sa'yo. Akala mo ba? Basta mo na lang ako mababaliwala? Sige, kapag tuluyan mo ako iniwasan, guguluhin ko ang mga magulang mo, ang mga anak mo, at pati na rin yung asawa mo nasa abroad. Lahat ng paraan gagawin ko para masira ang buhay mo. Juliet, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa isang katulad mo. Hindi mo ako kilala, Sandro. Kaya wag mo subukin ang kakayahan kong sirain ang buhay mo. Ganon. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Teka! Diyan ka na. Sandro! Teka, magbalik ka dito! Huwag mo ka basta talikuran! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Sandro! Hindi ka na nahiya! Pinanawa ka na ba talaga ng pag-iisip? Ha? At pati si Sandrong nananahimik ang buhay, dinamay mo sa galit mo sa mundo! Sa galit mo sa sarili mo! Kung magsalita kayo, parang ang linis-linis ang pagkatao nyo. At saka bakit ba kayo nagwawala? Dahil ba sa nakikita nyo sarili nyo sa nangyayari sa akin ngayon? Hindi ba dapat matuwa kayo dahil minana ko ang trono nyo sa pagiging isang immoral? Simulat sa Paul, wala akong hinangad, kundi maibang landas mo sa maling landas na tinahak ko. Dahil ayokong may pagsisihan ka pagdating ng araw. Ayoko sumbatan ka ng budhima pagdating ng panahon. At sino ka naman para baguhin ang kapalaran ko, inay? Ikaw ba hanggang sa mga sandilito? Sa palagay mo ba na bago mo na ang buhay mo? Hindi ka humihingi ng tawad sa akin sa pagkakasilang mo sa akin bilang isang anak sa pagkakasala? Bakit ba parang hindi mo alam na dahil sa kasalanan mong yun, naging malapit na rin sa akin ang mundo? Alam ko, kahit kailan hindi mo paniniwalaan ang mga pagsisisi ko. Sana sa pagkakataong ito, makinig ka sa akin, anak. Mahal na mahal kita. Nasasaktan akong makita kang nagdurusa. Dahil ang kasawian mo, kasawian ko rin.
ba, Sandro? Naibigay na sa'yo ang susi ng bahay na hinuhulugan yung mag-asawa sa Bulacan? Opo, Nay. Kaya kahit anong oras, pwede na po tayong lumipat doon ni Naitay at ang mga bata. Low-cost housing lang po yung pero napakaaliwalas po ng paligid dahil sa mga puno. Pati ba kami ng inay mo isasama sa paglipat niyo ron? Sa palagay nyo ba, ipapayag ang mga bata na hindi kayo kasama? Sa wakas, nagtapos din ang mahabang panahon ng ating pangungupahan dito sa Estero. Akala ko talaga dito na lang tayo tatanda, Sonny. Oo nga. Kaya totoo yung palaging sinasabi tungkol sa pangungupahan. Nabayad ka ng bayad buwan-buwan, pero hindi naman magiging iyo ang bahay. Teka nga pala, Sandro. So, Paano nga pala yung trabaho mo? Mapapalayo ka. abang hinihintay ko po ang turnover ng bahay, nakapagpalipat na po ako ng branch supermarket namin na malapit sa subdivision. Pati po ang pagpapatransfer sa pag-aaral ng mga bata. Nauna ko na rin pong inasikaso. Kaya sa pag-uwi po ni Emmy para magbakasyon, doon na rin po sa bagong bahay siya tutuloy. Sandro, Oy, ikaw pala, Juliet. akala ko hindi ka na talaga dadaan dito sa kalye namin. Kasi Inaabangan talaga kita eh. yung kasing isinara pala yung daan doon sa dulong kali na tumutumbok sa labasan. Kaya talagang wala na akong ibang dadaanan kundi rito. Alam mo, hindi ko alam kung paano ba ako humingi ng sorry sa'yo. Hindi kasi ako sanay na humingi ng tawad eh. Siguro dahil sa nakasanayan kong matitigas na paninindigan ko. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko humingi ng tawad sa ginawa kong panggugulo ko sa buhay mo. Ako man, Juliet, kung nasaktan ko man ang damdamin mo sa nangyari, patawarin mo rin ako. Sana lang, dahil sa mga nangyari, huwag mo akong husgahan at kasuklaman. Gusto ko ring mabago ang buhay ko. Gusto ko ng talikuran ng mga mali kong pananaw. Gusto kong mahalin din ako ng mundo at malaya sa sumbat ng kapwa ko. Lagi namang may puwang para sa pagbabago, Juliet. Lalo na tayo naman talaga nagtatakda ng sarili nating tadhana. Pero tanging ang Diyos pa rin ang makapangyarihan sa mga galaw natin sa mundong ito. Kaya nga mas mainam pa rin gampanan natin ng kapaki-pakinabang ang ating mga buhay. Palagi tayong magsimula sa mabubuting bagay. Nilikha ang tao na may kakayahang gumawa ng moral na pagpapasya na gawin ang mabuti nang sa gayoy makamit ang magandang resulta ng ating mga desisyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si Inay natiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi! Dahil simulan sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Naliligaw nga ba ang puso?
Bagamat tandaan na palaging may isang taong naghihintay na may kaparehong pangangailangan na mahalin mo rin at magbibigay kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Orling sa ating dunang sa kanyang panahon. Galing! Aga mo yatang may angkas na asungod dyan sa forklift mo. Ako ba pinariringgan mo, Dado? Ay, bakit? May iba pa bang asungot na nakaangkas dyan kay Orling? Ha? Ba't nga kasi ang aga-aga mo sumampa rito sa forklift ko? Pag nakita ka ng gwardya, tiyak na ako malilintikan sa management. Ay ano? Bakit? Gusto mo maunahan ako nung kung sino-sinong malalantod na sasampa dito sa forklift mo? Ang mabuti pa, ihihinto ko muna itong forklift. Tapos, bumaba ka na. Hintayin mo na lang ako roon sa kubo natin. Pwede? Hindi ako bababa dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng kwarta. Ay, sige. O yan, 500 piso. Sige na, bumaba ka na. Hindi. Akin na lahat yan naman ang wallet mo. Ha? Para masiguro ko na walang ibang makikinabang sa pera mo. Napipiko na ako sa'yo, Machay. Aba, Pag hindi ka pa bumaba, tatadya ka na kita para mahulog ka mula rito sa forklift. Ano, gusto mo? oo na, bababa na. Bakit bang init-init ng ulo mo? Eh, kinokontrol mo kasi ako eh. Manahimik ka rin sa kubo. Tapos! Si Kuya Ronel tumatawag. Hello? Hello, Jenny. Hello, Kuya. Mabuti na patawag ka. Kukumustahin din talaga kita eh. Naalala ko kasi bigla sina Inay at Itay. Tinatawagan ko sa cellphone number na ibinigay nila sa akin. Hindi ko naman makontak. Laging out of coverage area ang kanilang linya. Ang totoo nga niyan eh, naisip ko rin silipin ang Itay at Inay sa lumang bahay natin, Kuya. Isang buwan na rin kasi akong hindi nagagawi ron eh. Pagkatapos ng online school ng mga anak ko, pupunta na ako ron. O sige, daanan mo na rin sa money transfer yung perang ipadadala ko, ha? Para maibili mo sila ng mga prutas at iba pa nila pangailangan. O sige, Kuya. I-text mo sa akin yung mga detalye at ako na ang bahala doon. Nasaan ka ako yung SIM card ko na inalis mo rito sa cellphone ko, Machay? Inilipag ko nga doon sa Pasimano. Hindi ko na nga makita. Ba't kasi kailangan mo pang alisin ang SIM card ko rito sa cellphone ko? Hindi naman iyo to. Sinukso ko nga kasi yung SIM card. Kausap ko nga yung mga kabarkada ko. Hanapin mo yun. Pag di mo yun na ibalik sa akin, huwag ka na magpapakita dito sa kubo kahit kailan. Ay, Diyos ko! Nay! Nay! Ano nangyari sa inyo? Bakit bumagsak kayo dito sa sahig? Tsaka, bakit may sugat kayo sa ulo? Oh, huwag kayong malikot. Para maidampi ko ng maayos sa sugat niyo itong bulak na may gamot. Bigla nga kasing nalabo ang mga mata ko. Kaya hindi ko na rin namalayan. Bumagsak na ako sa sahig. Tumama na pala yung ulo ko sa kanto ng lamesa. Mabuti na nga lang at maliit lang ang naging sugat niyo sa ulo. Ang tanong, nasan po ba si Itay? Di ba dapat nandito pa siya ng oras na madisgrasya kayo? Dahil paggabi siya sa kanyang trabaho? Matagal nang hindi umuwi rito ang tatay mo, Jenny. Ano? Mahigit sa buwan na rin. Yung cellphone na binigay sa amin ng Kuya Ronel mo para makonta kami. Dinala din niya nang umalis siya. Pero bakit hindi niyo sinabi agad sa amin ni Kuya ang tungkol sa hindi pag-uwi ni Itay? Bigla-bigla na rin kasi yung palalabo ng mga mata ko. Kaya nga natatakot akong lumabas. Hindi ako makapunta sa inyo. Baka kasi sa labas pa ako abutan. Baka
mas madisgrasya pa ako. Hahanapin ko si Itay. Kahit na ano pang dahilan niya, hindi niya kayo dapat iniwan sa ganyang kalagayan. Orling! Hoy, Orling! May naghanap sa'yo, anak mo daw. Anak? Sino anak? Ay, malay ko sa'yo. Basta tinuro kita dito, tapos. Diyan ka na nga. Oh, Jenny, ano ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kayo umuwi. Gumawa na naman kayo ng kubu-kubuhan dito sa highway kasama ang kung sino na naman babae. Ako lang mag-isa nakatira sa kubong to. Saka lagi akong straight sa trabaho. Paano ako uuwi? Ay, yung macho na itinuro kayo sa akin dito, yung babaeng kaalis lang, siya raw ang kasama niyo sa kubong ito. Huwag mo intindihin yun. Lukarit yun eh. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si inay natitiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi. Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni inay. At kung hindi niyo nararamdaman dahil manhid na nga kayo sa ginagawa ninyo, nasasaktan ako para kay inay. Pwede ba? Nasasaktan ako para sa nanay ko. Pwede ba, Jenny? Sa bahay na lang natin pag-usapan ng lahat na ito. Nagmanaksa kayo ng kasamahan ninyo dito sa piyan dahil sa walang katwirang init ang ulo nyo at makulong kayo. Halos sa presinto na rin natutulog si inay noon. Nabaon siya sa utang dahil sa paghahanap ng pampiyansa para sa inyo. Sa pagsagot sa bayarin sa ospital, sa pag-aagaw buhay ng taong sinaksak ninyo. Hanggang sa pakikipag-areglo sa kaso nyo. Tapos na yan. Kailangan mo pa bang banggitin na lahat ng yan? Oo! Dahil pagkatapos ng lahat ng kabutihan, palaging iginaganti ninyo sa kanya. Jenny! Hindi ba't panliloko? Sama ng loob! Kulang na lang patayin niyo na ang nanay ko sa paulit-ulit na mga kasalanan ninyo! Sige, gabay na yan. Malakas nga din sana. Dado! Pinauti pa. Ano meron dito? Ba't ginigiba ang kumuhan ko? Lahat ng kubo-kubuhan dito sa loob at labas ng pier, gigibain na talaga ang lahat, Orling. Ano? Pero bakit? Lilinisin na nga kasi ang buong pantalan. Aalisin na rin lahat ng illegal vendors ng mga tagalabasan. Yung kooperatiba na ang mamamahala sa mga tindahan dito sa loob. Oh, Baka hindi mo pa alam, kasama rin tayo sa mga pagbabagong mangyayari dito sa pier. ano ibig mong sabihin? Aalisin na rin lahat ang matatandang forklift operators. Ha? Papalitan na ng mas bata pa at malalakas ang pangangatawan. Sa akin, ayos lang. Hirap na rin kasi ako sa pag-ooperate ng forklift. At saka, babayaran naman ng management yung mga taong isinerbisyo natin dito. Sisinupin na lang namin ng misis ko yung makukuha kong pera para sa mga importanteng bagay. Kung sa'yo, ganun lang kadali ang pagtanggap sa pagbabago rito sa pantalan. Sa akin hindi, Dado. Alam mo, Oling, matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo eh. May maayos kang tahanan. May mapagmahal na asawa. At kahit pa may sarili ng pamilya mga anak mo, iniisip pa rin nila ang kapakanan mo. Kaya, ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? O yan ha. Talagang pinamili kong lahat yan para sa medianoche natin ngayong bagong taon. Yung in-order kong lechon, ma-i-deliver yun maya-maya. Talaga, kuya? Alam mo bang lechon ang pinaka-request ng mga anak ko mamayang medianoche? At tiyak, hindi lang sa lechon sila matutuwa dahil ito, Aba? may kani-kanya silang sobre na ibibigay ko sa kanila mamayang pagsapit ng bagong taon. Naku, kuya, tiyak na maglululundag sa tuwa ang mga yon kapag naibigay mo na sa kanila ang mga sobre nila. Pero teka, nasaan sina Itay at Inay?
Abay, sila ang pinakamahalagang dapat makasama natin sa bagong taong ito. Naroroon sila sa balkonahe, kuya. Ha? Mukhang masinsinan ng pag-uusap. Alam mo na, kinasasabikan din nila ang isa't isa. Nakakakita ka pa ba ng makukulay na helo kapag tumitingin ka sa ilaw, Emma? Ibang parang mga kulay rin ng rainbow. Nitong huli, medyo nabawasan na, Orling. Pinababagal nga kasi ng mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor ang paglabo pa ng aking mga mata dahil sa sakit kong glaucoma. Gusto kong malaman mo na ang bagong taong ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para ituwid lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga taong nakaraan. Basta ako, palagi akong nahandito para sa kung ano man ang gusto mong gawin sa mga bagay na alam mong makabubuti na para sa iyo. Maaaring may mga pangyayaring susubok pa rin sa mga kahinaan ko. Mga aral na kinakailangan ko rin pagdaanan para maging ganap ang aking pagbabago. Pero hindi ako natatakot na haraping lahat ng mga yon. Lalo pat kasama kita, Emma. Kayo ng mga anak natin. Bagong taon, isang bagong paraan ng pagbuo ng mga bagong pananaw, mga bagong layunin sa buhay. Pero higit sa lahat, isang bagong bersyon ng ating mga sarili tungo sa optimistikong diwa, hinggil sa isang siklong muling magsisimula sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.